Yo mga idol, kamusta? Sports Talk PH nga pala. Ang suspetsa kay Crawford. Pag-usapan natin yan mga idol. Ngunit bago ang lahat ay huwag kakalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell button for more sports talk. So sa kabila nga po ng bawat tagumpay ng isang boksingero ay hindi na maiiwasan na may manira at bumatiko sa'yo. Dahil sadyang kasama talaga ito sa pagtaas ng isang tao. Sa kahit anumang larangan na pinapasok mo ay hindi mawawala ang mga taong gusto kang hilain pababa kapag nakikita ka nilang umaangat. At sa sports ng boxing ay madalas din po itong mangyari. Katulad na lang sa current number 1 pound for pound best fighter and undisputed super middleweight champion Terence Crawford. Dahil bagamat madaming fans ang umahanga sa kanya ngayon dahil sa ginawa niyang pagtalo sa Mexican superstar Canelo Alvarez, ay nagsisimula ng magsuspetsa ang mga haters nito na hindi daw posible ang ginawa ni Crawford na umakyat ng halos 3 dibisyon tapos nagawa pa nitong talunin si Canelo. Suspetsa nila na gumamit daw ng pinagbabawal na gamot si Crawford kaya nagawa nito ang imposibleng bagay, lalo pat hindi man lang daw nawala ang bilis at lakas nito. Tapos kinaya pa nitong saluhin ang mga solidong suntok ni Canelo na siyang kadalasan ay nagpapabagsak sa mga kalaban nito. Bukod dyan ay halos hindi man lang daw kinalawang si Crawford kahit mahigit 1 taon itong hindi lumaban. Pero ganun pa man ay para sa akin naman ay sa palagay ko ay malinis na fighter naman si Crawford at wala itong ginagawang pandaraya. Lalo pat negatibo naman ang resulta ng lahat ng random blood test sa kanya. Pero maganda na din siguro na nararanasan niya ang ganitong mga suspetsa sa kanya. Kasi sa ganitong bagay ay maiintindihan niya na ang ating pambansang kamauman ni Pacquiao, kung saan siya mismo ang nagsabi dati na kumbinsido daw siya na gumamit ng pinagbabawal na gamot si Pacquiao para maging isang ganap na 8 division champion. Kasi napaka-imposible naman daw ng ginawa ni Pacquiao na umakyat ng mataas na dibisyon at patuloy na tumatalo ng mga dihamak na mas malalaki at mas malalakas na kampiyon kaysa sa kanya. Sa kabilang banda naman mga idol ay dumating na nga po ang pagtatapos sa politika at korupsyon sa sports ng boxing. Ito po ay matapos i-anunsyo ni Turki Al-Sheikh at UFC President Dana White na gagawa daw sila ng sarili nilang boxing promotion sa susunod na taon. At dito umano ay isang world champion lang sa bawat dibisyon ang tatanghalin bilang kampiyon dahil hindi na daw nila bibigyan pa ng pansin ang 4 na major boxing organizations na WBC, WBO, WBA at IBF. At bagkos ang danging magazine belt lang umano ang bukod tanging titulong paglalabanan ng mga boksingero. Ibig sabihin po niyan ay kahit kampiyon ka pa sa 4 na major boxing organization pero hindi mo hawak ang danging magazine belt ay hindi ka nila kikilalanin bilang lehitimong kampiyon. Dahil sa balitang ito ay madaming fans ang natutuwa at nasasabik dahil ito na umano ang sagot para mabuhay ulit ang boxing at makita nating maglaban ang lahat ng pinakamalalakas sa bawat dibisyon kasi isang titulo na lang ang pwede nilang makuha. Wala na umanong iwasan na mangyayari kapag ganito. Subalit hindi po ito magiging maganda para sa WBC, IBF, WBO at WBA dahil posibleng lumubog ang kanilang mga negosyo nang dahil sa planong ito ni Turki at Dana White. So kayo na lang po ang humusga dyan. So hanggang dito na lang po muna tayo mga idol.